Magandang araw po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Welcome sa ating daily updates about the situation in the city of Manila. Sa ganitong paraan man lamang through Manila Public Information Office, kayo'y mabigyan namin ng napapanahon at sapat na data about the real situation of our city with regard to our pandemic. No? Itong pandemic na kinakaharap natin at patuloy na pag-usbong at paglago ng impeksyon ng COVID-19 sa ating syudad. No? Alam ko naman po, may iba sa inyo nakababalita na patuloy ang lago ng impeksyon sa buong bansa at Metro Manila. But in this case, specifically sa mga batang Maynila. No? At sa mga nanonood naman ngayon, kung kayo may mga kaanak, kung kayo mga immigrants, OFWs, at mga taga Mindanao, Visayas, Luzon, Central Luzon at Southern Luzon, ay please do share this to them. No? At least properly guided sila. Alam ko po, busy-busy ang lahat na magsikap na magkaroon ng may mapagharimunan sa bahay. Kaya sa ganitong paraan, kahit paano you are updated. No? Please do share this broadcast to them and stay with us. Maikli lamang po ito dahil hindi naman po ito yung capital report na tuwing Biyernes. At sa Biyernes, mga kababayan, abangan ninyo po yung ating capital report. May naganap po na natutuwa po ako at nakakahanap kami ng pera at isi-share namin sa inyo yung magaganap ng May, June, July, no? At may awan Diyos, makakaraos din tayo. Kaya for the meantime, mga kababayan, kahit na gusto naming itawid kayo at maibsan ang inyong mga tustusin sa buhay, ay akin pa rin patuloy na pinananawagan na kayo ay patuloy na mag-ingat. Please wear your mask, wash your hands, and practice physical distancing. Now, let me go straight to our report about the COVID situation. Ngayong araw na ito ay nakapagtala po tayo na 648 na bagong impeksyon sa ating lungsod. No? At meron ho tayo naman, salamat sa Diyos, meron naman tayong 291 na naligtas na sa tiyak na posibleng kamatayan. Dahil totoo po, may mga na-impeksyon na namamatay. No? At ako po ay taus-pusong nakikiramay sa tatlong pamilya na nalulungkot ngayon sapagkat isa sa kanilang mahal sa buhay ay namatay dahil sa impeksyon ng COVID-19. Kaya mga kababayan, huwag ninyong ikikipit balikat itong sitwasyon natin. Alam ko po, gusto niyo maghanap buhay. Kaya po kami talagang nagluluwag pagdating at patungkol sa paghahanap buhay ninyo. At gusto ko may negosyo kayo. Kaya hanggat maaari, binibigyan namin ng pagkakataon na buksan lagi, no? Yung inyong mga hanap buhay. No? Pero may kaakibat po yan na responsibilidad. No? Pwede tayong magnegosyo na maingat. Pwede tayong magtrabaho na maingat. Kung kayo'y nasa labas ng bahay, ako, lalong doble ang ingat. Kung kayo bumabiyahe, doble ang ingat. Nasa workplace, doble ang ingat. Kung nasa bahay naman, mag-ingat din. Huwag natin ibababa ang ating kamay sa loob ng bahay sapagkat nais kong ipabatid sa inyo na ang hawaan ay nagaganap sa pamilya. A few minutes ago, I have a friend, talagang, Diyos ko, buong pamilya niya po. Buong pamilya niya. Nagkahawa-hawa sila. They're going to be picked up today because they need a quarantine facility for their household. So kaya po mga kababayan, matuto tayo mabuhay na may COVID-19. We can learn how to live with COVID-19. But at the same time, we can go back to work safely. Tuloy ang hanap buhay pero maingat. Tapos ilalagay natin sa ating isipan na may COVID-19. Ang katotohanan po mga kababayan, dito po sa aming opisina ngayon, dalawa po sa staff namin ay nag-positive. Dito po mismo sa aming mismong kwarto sa Office of the Mayor, sila po dito nagtatrabaho. Dahil kahapon nag-random test tayo ng mga staff sa Mayor's Office.
and those other offices, no? At nakatagpo tayo ng 2 asymptomatic na staff namin. So, ibig sabihin mga kababayan, kahit na gobyerno pa yan, o kahit na sikat na tao pa yan, kahit na ordinaryong tao pa yan, kahit na mansyon pa yan, kahit na squatter pa yan, posible na tayo sa loob ng ating workplace at mga bahay, ay pwede tayong magkahawa-hawa, no? Kaya doble ang ingat, doble. Kaya natin, ako naniniwala po ko, kaya natin mapagtagumpayan ang laban na ito sa pandemyang ito. But it's not easy. Hindi po siya madali. Mahirap yung laban na ito. Kasi hindi natin ito nakasanayan sa buong buhay natin. Ito ay bago sa buhay natin. Ngunit we have to adjust. No? We really have to adjust. Adjust yung pag-uugali natin, i-adjust natin yung perspective natin, i-adjust natin yung habit natin, o i-adjust natin yung mga wants. No? Iba ho kasi ang wants sa needs. No? Yung wants ay yun lang yung mga gusto-gusto mo. Yung needs ay yun lang yung mga dapat mo talagang gawin. No? Kaya hanggat maaari ang abiso ko ay kung wala rin namang kapararakan ang paglabas ninyo sa inyong bahay, ay huwag na kayong lumabas. Sa loob na lamang ng bahay, at pag nasa loob ng bahay, gumawa rin kayo ng mga measures to protect one another. No? Lalo na sa mga tatay at nanay. Tingnan po ninyo ha. Sa ating pong sitwasyon sa Pilipinas, no? Bilang Pilipino, tayong mga nanay at tatay ay nagsisikap para iraos ang ating mga anak. Di ho ba? No? At sila'y mabigyan ng magandang kinabukasan. Tama. May mapagharimunan sa bahay. Tama. Ngunit ipaalala ko sa mga nanay at tatay na kapag kayo na impeksyon at na-disgrasya kayo, posible po, nasa screen po ninyo, may namamatay. While it is true na konti, pero huwag nyo pong bibigyan o pabaliwalain ang bawat buhay. Ang bawat buhay ay mahalaga at ang bawat buhay may umaasa. Ngayon mga kababayan, mga nanay, tatay, kung sakali, huwag naman loobin ng Diyos, kayo'y nadisgrasya. Sino ang magmamalasakit sa inyong mga anak na maiiwan nyo dito sa sanlibutan? Wala. Sasabihin niyo din, may kapatid naman ako, tutulong din siyan. Opo. Yung kanilang mga tsuhin at tsahin. Pero may sarili silang problema. O sino pa tutulong? Mga lolo't lola. Kung buhay pa. Pero meron din silang pangangailangan. Mga kaibigan, opo. Pero pansamantala. Buong buhay nila, maliligwak ang buhay ng ating mga anak sapagkat hindi pwedeng palitan ang tunay na pagmamahal ng isang ina at ama sa kanyang anak. Kayo lamang yun. Hindi ang gobyerno. Ang gobyerno yung nandiyan lang. In our own little way, kami po. Gusto namin maibsan kayo ng maibsan. Yung man lang mga suliranin nyo, mapagaang namin ng konti. So magiging kaagapay nyo kami. Pero at the end of the day, it is all up to you, mga nanay at tatay. No? Seryosohin natin ang bagay na ito. At maaring pagod na kayo. Physically, emotionally, psychologically. No? Tama naman yun. Talaga nakakapagod na po. Pero hindi tayo pwedeng bumigay. Hindi po. Kasi wala nga ang ibang aasahan ang taong bayan ngayon, kundi ang sarili niya at ang pamahalaan. In our case, the City Government of Manila. So I hope naiintindihan niyo mga kababayan yung araw-araw na pakikipaglaban natin together sa coronavirus. Okay? So kami naman po, basta po may nakuha kaming mga nagaganap, at mga magaganap sa ating lungsod, ipababatid namin agad sa inyo ito. No? Katulad na nasabi ko, I'm happy that a few minutes ago, through Attorney Grace, may nahanap na po kaming pera. Patuloy natin magawa yung isang programa na sa tingin ko ay maiibsan ang inyong mga gastusin sa mga darating na ilang buwan. Makagawa man lang kami ng tulay, maitawid namin kayo sa kabilang dako ng ilog. No? But for the meantime, let's continue self-discipline. Yun lamang po mga kababayan. And ang gusto ko po ipaalam sa inyo na nasa 72% na ang ating occupancy rate. 72% ang occupancy rate ng ating mga ospital. Sa kabilang banda, sa mga pribadong ospital, marami po sa kanila ay hindi na po makatanggap ng pasyente ng COVID-19 infection. So, ibig sabihin, mga kababayan,
para sa mga ngayon lamang, sumusubaybay, no, sa ating palatuntunan, no, makikita ninyo, and let me remind you, those who are watching regularly, nasa 25-30% lang tayo. Nung nagkaroon ng surge o resurgence, nagkaroon ng 32%, 35%, naging 45%, naging 52%, naging 55%, o naging 60%, o ngayon 72%. Ibig sabihin, mga kababayan, mapamahirap, mapamayaman, pagka kayo nagka-COVID at kayo ay may sintomas, no, na kailangan nyo ng ample medical care, malamang sa hindi wala na kayong pagkakalagakan na ospital. Kasi ang tanging takbuhan ng tao ngayon ay public hospital. Ako po, may mga kilalang mayayaman, hindi po nila magamit ang pera nila sa private hospital. Opo. Hindi po. Dahil hindi na po sila ma-accommodate. So, baliwala ang pera. So, mapamahirap, middle class o mayaman, maaari mauwi kayo sa pampublikong hospital. Pero, gusto ko pong abatan ninyo ito. Ito, isa puso ninyo na pag nagkaroon nangyari 100% na yan, ay mapupuno na ng gusto. Ay baka tayo sa bahay na lamang at naghihintay na lang ng oras na hindi ka nais-nais. So, yan po iaabatan ninyo, ha? Ang atin naman pong quarantine facility ay 93% na po ang occupancy. O ngayon, mga kababayan, maaring paubos na. Tama po yun. Pero may good news naman ako sa inyo nung a few days ago, kami ni Vice Mayor Hani Lacuna ay nakahanap ng additional na 300 bed capacity. So baka makikita nyo, yung ating bed capacity ay ma-amend yan in the following days kasi for 2-3 days now, inahanda namin yung quarantine facility na yun. No? At para madagdagan dahil 93%, 7% na lang puno na. Importante ho na sa quarantine facility kayo para maiwas natin ang inyong mga mahal sa buhay. So, yan po. At good news, mga kababayan ko, today, we have reached the first benchmark, 10,000 vaccination or vaccinated individual in the city of Manila under the rules of World Health Organization and DOH, which is the A1.1 and A1.7. No? Ito yung mga first priority, no? Ang mga doktor, nurses o medical frontlines and other medical field, no? Tapos bumaba na yan sa BJMP, sa BERT, at saka BHW o HCW, no? Ayan, yan nasa screen po ninyo. A5 lang ang nakalagay diyan, dapat hanggang A7. I-amend nyo yan kasi merong executive order ang NTF na umaabot sa A.1.7, no? Kung saan isinama na po ang mga BERT sa mauna. Ngayon, ang BERT ho, para hindi kayo malilito, no? Mga kababayan, no? Dito kayo magtanong sa amin. Ano yung BERT? Barangay Health. Yeah? So, ibig sabihin, ang miyembro niyan ay mga barangay official or member ng barangay office, no? At meron diyan mga chairman, meron diyan kagawad, meron diyan tanod, o meron diyan mga ordinaryong tao. But they are registered as BERT at kasama sila sa mabibilang. Tapos yung mga social worker, tapos yung mga personnel ng MDRRMO, at saka yung mga nagdi-deliver ng ayuda. Ibig sabihin, nasa frontline lahat sila, no? Kami po hindi pa kasama. No? Hindi pa po kami kasama under prioritization policy. So A1.1 to 0.7. Pero ang good news, mga kababayan, today is the largest and the biggest vaccination ang nangyari. 2,274 ang nabakunahan natin as of 4:15 p.m. No? March 24. Kaya umabot na tayo ng 10,383 na bakunadong tao. I'm happy for those people na nabakunahan na. At meron pang panaka-naka o pailan-ilan na mga doktor at nurses na hindi bakunado. Sapagkat yung brand na gusto nila ay hindi pa po available. Ang ating bakunahan, usually Sinovac at saka AstraZeneca. Pero today, dalawang AstraZeneca ang naging bakunahan sa area ng Santa Ana at saka Ospital ng Maynila. Umabot tayo sa 2,274. Ayan po yung sa Ospital ng Maynila. I'm happy for those people who got vaccinated. At least, mabibigyan na kayo ng panlaban sa katawan. And
let me take this opportunity to thank Manila Health Department and its employees, yung aming mga encoder, vaccinator, no? Praktisado sila. And as we go on with the live vaccination, we progress, no? Baka may awa ang Diyos, pagdating ng tamang panahon, mas mapalawak natin yan. Dahil ang goal natin, mga kababayan, gusto ko, i-share ko lang sa inyo yung plano ng Maynila, no? In a good weather, no? Halimbawa, nandiyan na ang mga bakuna, kaya natin maglunsad ng 18 vaccination site. Okay? So, gusto ko lang, no, i-share ko lang sa inyo to, mapakinggan nyo maigi. So, kung 18 vaccination site, and as we practice, as we go on, yung learning process ng live vaccination on top of our simulation a few months ago, no, bilang paghahanda, kaya natin magbakuna ng 1,000 na tao sa bawat vaccination site. So, kung yun ay tama at ma-achieve, magkakaroon tayo ng 18,000 vaccinated people or individuals. Times 30 days kasi hindi po tayo magpapahinga pag nandyan na po yung bakuna. Pati Sabado-Linggo, makikiusap ako sa aking mga kawani ng pamahalaan na magtrabaho kami ng Sabado-Linggo, wala kaming pahinga, so that we can reach 540,000 people in 1 month. No, ang premise, kung tayo ay merong 1,080,000 na bakuna. No? Kasi if you divided it to, that is 540,000. So, yun ang biggest goal natin. Yun ang dream natin. Yun ang direksyon ng Maynila. But for the meantime, itong panakanaka na pagdating ng bakuna, ay inaalam na natin yung ating kakayahan. At so far, sa awa ng Diyos, I would like to congratulate Manila Health Department and to our employees there, na umaabot tayo doon sa ating goal. In fact, kung makikita ninyo sa OSMA 1-2, sa Santa Ana 975. So ito yung pinaka-biggest na naganap sa Maynila. At na-break na natin yung ating, what do you call this, 10,000 benchmark. No? So, ngayon, mga kababayan, ang bad news, para alam nyo rin, sarado ang karinderya bukas. Wala po tayong paninda, metaphorically. No? Wala tayong bakuna bukas. Walang bakunahan bukas kasi wala na po tayong bakuna. Okay, naubos po natin. Ngayon, kaya po ang lagi kong panawagan doon sa mga nasa 8.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, and 6, 7, no? Kapag kayo'y naabisuhan na, grab the opportunity. Ang mabisang bakuna ay ang bakunang nasa braso mo. Kaya wag niyong palilipasin kasi ganito po yan, para malaman ninyo. Lagi kaming merong substitute para sa inyo. Ibig sabihin, halimbawa si Pedro, medical frontline, no, ay nagdalawang isip. Meron ho kami susunod, pero nandoon pa rin sa prioritization list. At pwede maibigay yun sa BIRT, sa BJMP, o kung saan man, social worker, and so on and so forth. So, lagi kami may pagpunan. Anong ibig sabihin nun? Anong epekto nun sa isang medical frontline? Ay kapag naubos yun, ay maghihintay kayo ulit ng bagong supply. And that, nowadays, alam nyong walang garantiya. So, kung walang garantiya ang dating ng supply ng bakuna, maghihintay kayo kung kailan darating. It may take 3 days, it may take 5 days, it may take 1 week, it may take 1 month. More so, baka 2 months. So, habang kayo naghihintay, ay malaki ang risk. Kaya kayo ang inuna ng pamahalaang nasyonal, no? In terms of policy making, ng IATF na bakunahan, ng NTF na bakunahan, no? Kaya wag niyong sayangin yung pagkakataon. Alam ko po, sa Maynila, pwede kayong choosy, pwede kayong magpabakuna, pwedeng hindi. Pwede kayong mamili ng brand. Pero ako po'y nagtatapat sa inyo, inilalagay ko kayo sa real situation, na posible na walang bakuna, at posible rin may dumating na bakuna. So, you decide carefully. Katulad ngayon, marami nagbago ang isip, noong mga nakaraang linggo, mga doktor at nurses hindi nagpabakuna, o kanina, sabi ko kagabi kay Dr. Fox Pangan, huwag kang magsasawa na paalalahanan yung mga medical frontliners na may available na bakuna. O total, yan ang target natin for this day, sabihin mo sa kanila, last call. Kasi wala tayong bakuna. Katulad nga po ng nasaad ko na kanina, wala pong bakuna ngayon. Ubos na.
So, ibig sabihin, mag-aantay tayo. And hopefully, may dumating. As we have known, kaninang umaga, may dumating na bakuna galing sa China, which is Sinovac. At ito'y nireceive ni Secretary Vince Dizon, Secretary Duque, at si Senator Bongo. Nakita ko po sa picture kasama nila yung ambassador. So, may dumating na bakuna. Ngayon, kung paano siya ihati-hatiin, gusto ko pong maintindihan nyo na, mga kababayan, kung paano siya hati-hatiin, tandaan ninyo po, hindi lang po Maynila ang Pilipinas. 1,600 plus na local government unit. Kaya, lagi kong paulit-ulit na pinapaalala. May bakuna, paturok na. Ang mabisang bakuna, ang bakunang nasa braso mo. Yun po ang akin. And in fact, masaya ako dahil nababakunahan kayo. Dahil alam ko po, itong mga scientificong ito, base sa kanilang claim, na ito'y makatutulong na panlaban ninyo kung sakaling kayo ay merong impeksyon ng COVID-19. Now, sumunod. Kung kayo ba'y bakunado na, hindi na kayo magkaka-COVID-19. Mali po yun, ha? Mali po yun. Huwag niyong i-entertainin yung mga ganong thoughts, ha? Okay, hindi, bakunado na ako. Pwede na ako magtanggal ng mask. Ay, hindi po totoo yan. Patuloy kayong mag-ingat. Ang bakunang ibabakuna ay bakunang dagdag panlaban ng katawan. Ayan, ha? Sa mga doktor, I think alam nila to, at nurses or medical field. Pero yung other individuals who got vaccinated under A1.1 to 0.7, alam nila yung iba doon, yung iba hindi nila alam na yun ay hindi panlaban na hindi ka mahawa. Ito'y panlaban, pag ikaw'y nahawa, dahil posible pa rin, meron ka ng panlaban sa katawan. At hindi ka na mapupunta sa severe situation. Ito na po yung second batch ng Sinovac vaccine na dumating sa atin kanina. Ngayon, kung kailan darating sa Pilipinas yan, that we don't know. Okay, importanteng alam natin yun, ha? Kaya alam natin yung sinusuong natin. Uulitin ko, bilang pang huling paalala, pag may bakuna na, at kayo na impormahan na, pumunta na kagad kayo sa vaccination site. Don't miss the opportunity. I envy you. Naiinggit ako sa inyo. Dahil kayo pa yung una-munang babakunahan. So, barangay official na BERT, o BHW, barangay health workers, or other individuals who are under the list ng A1. Kasi, mga lolo't lola ko, after the 8.7, kayo na po ang susunod, mga senior citizen, no? So, kaya wag sayangin ang bakuna o yung pagkakataon mabakunahan. So, yan po mga kaibigan, mga kababayan, I hope alam natin ang pinapasok natin. But I'm happy today we have reached the 10,000 benchmark, no? At marami pa tayong babakunahan. Okay, mag-iingat lang. Okay, now, Yorme, paano kami mga nagparehistro sa ManilaCovid19vaccine.com? Kami mga ordinaryong tao. Opo, aantabayanan nyo lang. Huwag kayo magpapalit ng cellphone, ha? Aantabayanan nyo lang. Kapag may bakunahan na sa general population, okay, ha? Ulitin ko ang word, ha? General population. Kasi ngayon po, sektoral. No? Sektoral. Sektor. No? Susunod na sektor, senior citizen. Antabayanan nyo lang. Pero, ako po, kung gusto nyo kami maging efficiente the way it's been running right now, through the effort of Manila Health Department, kayo po ay magparehistro sa www.manilacovid19vaccine.com. Mag-pre-register na po kayo. Diyan magkakaroon kayo ng passport, diyan magkakaroon kayo ng information, o at least magagamit ninyo na yan kahit saan kayo magpunta sa buong Metro Manila o sa buong bansa at maaari pa sa buong mundo. Lalo kung kayo mga OFW or traveler, pag pwede na yung travel, no? So, yan po mga kababayan, ang ating good news naman today. And another good news, may dumating tayong bagong sansure. Donation naman ulit ito. Isa pong unit ng notch extraction at 2 unit ng PCR machine. Ayan po. Ay, nako. Masayang-masaya ako sa inyo, mga batang Maynila. Ang dami nagdo-donate sa atin. Napakamahal po ng makina na yan. So ano pong epekto niya sa buhay natin? Mas lalakas po ang ating vaccination. Yung ating testing. Mapaparami ko pa yung drive-thru. Naalala nyo, may drive-thru tayo hanggang ngayon, ha? Sa ating dito sa Luneta, no? At tuloy-tuloy yan, libre. At mapapalawak natin ang pagtitest. Whether kayo'y
probable or suspected, at saka yung peace of mind lang. So congratulations to Dr. Padilla. Mayroon tayong bago ulit na Sansure machine na ating ginagamit para sa testing. So lalakas at lalakas muli at hindi tayo titigil na mapalakas ang testing. At katulad ng insidente kahapon, ako'y nananawagan sa inyo, huwag na kayong magpa-test sa mga pipitsuging testing area. Yung nahuli namin kahapon, huwag nyo na-expose ang sarili nyo. Tapos nagbabayad pa kayo, libre naman sa amin. No, huwag na kayo nagpupunta diyan sa mga ibang organisasyon. Kung gusto niyo ng private, pumunta kayo doon sa mga ospital at clinic, tunay na clinic na laboratory. Huwag yung kung sino-sino lang, birin nyo, kalsada, bako na testing. Walang ganun. Babayad pa kayong 3 bulig, di ba? Punta kayo doon sa mga laboratoryong kilala. O kung wala kayong tsape, kung wala kayong pera, punta kayo sa Santa Ana. Pwede naman tayong magpa-testing. Libre yan. Huwag na kayo maghanap ng gastos at ilagay sa alanganin ang inyong sarili. At ako'y may nababalitaan. Papauna ko na Ngayon po may iniimbestigahan kami. Nag-i-issue ng negative result pero positive yung tao. May iniimbestigahan kami. Nakakalawit na namin. Pero sasabihin ko sa inyo yan sa takdang panahon. Katulad na nahuli natin kahapon. Kasi may kutob ako na may mga nagbebenta ng testing. Pero hindi otorisado. Nagkatotoo yung kutob ko. Kasi may area rito sa Maynila, masyadong madami ang infeksyon, alam ko naman wala namang nakatira doon sa lugar na yon. Kung meron man nakatira, iilan lang. Hindi yung matutulong, guys. Modesty aside, kabisado po namin yung Maynila. Kaya ako nagtataka, nung kinutuban ako, yung nag-test tayo, at siniyasat niya Major Ibay, ayun, nadali. Totoo pala yung kutob ko. Ngayon, may kinukutuban na naman ako. Maswerte lang ako sa mga netizen. Thank you very much sa inyong pagre-report for being vigilant. Keep it coming. Guide us, help us. We'll protect your privacy. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, may iniimbestigahan kami. Ito, may mga violation to ng public document, violation, falsification, or exposing into danger. Yung ating, may isa pang batas na binabayo. Puro criminal offense to. Kaya babala ko yung mga empleyado ng mga negosyo na yon na nag-i-issue na certificate ng negative result pero positive na ibebenta ninyo, may criminal offense yan. Makukulong ho kayo. I-update ko kayo mga kababayan. Ako po, basta anyway, we'll share it to you. No? But dumating na nga yung ating bakuna at tabayanan ninyo kung tayo mabibigyan ng share dito sa Maynila. No? At yung Sansure, dumating na yung testing, pan-testing natin ulit, karagdagan. At good news na naman, 717 na po yung ating inabot na barangay sa ating food subsidy program. Yan, malapit na matapos. Nasa District 5 ongoing, so most likely papunta na ng District 6 yan tonight or tomorrow morning. Patapos na ang District 5. Isa po sa pinakamalaki dyan, halos, kung di ako nagkakamali, mga 19,000 na pamilya yan dyan sa Baseco, no? But rest assured that everyone ay babibigyan natin buong Maynila. Ito yung ikalawang buwan na natin, and thank you sa ating DPS. Marami na na-infect sa DPS. Mag-iingat kayo Sa MTPB, thank you. Marami rin na-infect sa MTPB. At sa City Engineering, thank you. No? So tuloy-tuloy lang ang pagde-deliver natin ng food subsidy para maibsan naman ang inyong tustusin buwan-buwan. No? This is our own little way na kayo ay may paramdam sa inyo na meron tayong pamahalang lungsod na kakalinga sa atin. So 717 mga kababayan out of 896 for the month of March. So may awan Diyos, matatapos natin yan in the coming few hours. Okay? Ngayon mga kaibigan, mga kababayan, ito pong importanteng announcement ko ngayon. Ako po ay pumirma na ng bagong executive order. Sa mga barangay chairman barangay official, makinig kayo maigi.
para mas mabilis. Ang layunin ko dito, para national government, local government, empowerment, ngayon barangay empowerment. No? Palalakasin natin ang kapangyarihan, diskresyon, at pangangalaga sa ating mga barangay official, na pangangalaga sa ating community members through the barangay official. Akin na pong pinirma ng Executive Order number 12. An order authorizing punong barangay to declare subject to certain condition their barangay or portion thereof as critical zone per zoning containment strategy in order to provide immediate rapid response operation to contain the resurgence and spread of COVID-19 within the respective territorial jurisdiction. Ano po ang epekto nito? Mas bibilis po ang decision making. Wala nang bureaucracy. Kasi po, sa haba ng dadaanan ng dokumento, ang daming bureaucracy. No? Kaya ako, pinipilit ko yung mga bureaucracy na yan, dahil tayo ay nasa state of health emergency naman, meron naman mga tolerable na hindi na kailangang padaanin pa ng padaanin. Kailangan initiative. If you feel, mga barangay official, na may containment, may infection, para magkaroon ng containment, i-contain niyo yung infection, binibigyan na kayo ng kapangyarihan ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Okay. Doon po sa dulo ng aking executive order na ipapadala na po sa inyo ito within the day or tomorrow. Meron po sa letter D, ito po yung mga importanteng babantayan ninyo. The punong barangay Sangguniang members of concern are directly to strictly implement the following: curfew hours, physical distancing, appropriate wearing of mask, face shield, IATF Resolution 88 S 2020, City Ordinance 5555, continue to monitor strangers entering the barangay. Yan importante ito strangers monitoring entering the barangay. Kasi, sabi ko sa inyong kutob ko kanina, ginagamit ang inyong barangay address. Ginagamit yung barangay ninyo. Kaya kaya ako hirap na hirap magpirma ng lockdown until it's confirmed. Yung barangay ninyo, may nagpa-test. Ang pangalan, Chung Chang Ching. Nagpa-test. Tapos yung barangay nyo gagamitin. Hindi naman pala talaga nakatira roon. Etong talipandas na tester or mga testing, mga ilang testing company, talipandas talaga, wala na silang due diligence. No? Basta importante, kumita lang sila. So, mangyayari, yung barangay mo, may 20, may 30 infection, pero hindi naman nakatira doon. O, hindi ba kalokohan yon? O, hindi ba madadamay kayo sa kahirapan ng sitwasyon na hindi naman talaga dapat dahil kayo'y masinop, kayo'y mainam. O, para ma-resolve ito, ini-empower ko kayo. Kaya titingnan nyo yung number 5. Titingnan nyo yung number 5. At patuloy kayong humingi ng gabay sa MHD. Kapag nakikita namin yung mga numero, siguraduhin nyo na yung tao na yun, nandoon at taga roon. Baka gumagamit lang ng address nyo. Kasi mga pangalan nila, pangalang hindi naintindihan. Ching Chung Chay, Chung Chang Chung, kung ano ng mga pangalan, meron akong ebidensya. Kaya sinisiyasat namin ngayon. Itong mga talibandas na dayuhan na to, talagang nakakapagkulo ng dugo Pag nalaman ko, kukulong ko talaga. Humanda kayo kung sino man na nagmamanage sa mga banyagang yan. Pati ikaw, ipakukulong ko. Kasi, dahil sa mga ginagawa ninyong katalipadas, talagang kalokohan, nadadamay yung barangay. Mali yun. Unfair yun. Kasi pag nag-lockdown kami, mahirap ang buhay ng tao. Mahirap sa loob ng bahay. Tapos hindi ka makalalabas. So, ayaw ko hanggat maaari. Dahil hindi naman tayo perfecto, tao lang tayo, pero hanggat maaari, ayaw natin magkamali. Kasi may mahihirapan na tao sa mga desisyon ng pamahalaan. Kung ang desisyon ng pamahalaan ay base sa maling datos, may nadadamay. Mali po yun. Kaya kayo dyan, sa Malate, palalayasin ko kayo sa Maynila, sinasabi ko sa inyo. Kami welcome kayo sa Maynila. Kayong mga banyaga dyan, ngayon, wag niyong idamay ang Maynila. Ngayon, kung saan nyo gusto, bahala kayo. Welcome kayo rito, tumira kayo rito, okay lang yan. Maghanap buhay kayo rito dahil may negosyo kayo itinatayo, nakakapagbigay kayo ng trabaho sa mga
taga Maynila, thank you very much. No harm will come to you, but no abuse will be allowed. Kaya kayong mga chung-chung-chung, sabi ko sa inyo, ipatitikim ko sa inyo ang hirap ng kulungan. Paano makulong sa Philippine jail system. We'll go after you. Ako yan, fair yan. Kaya ako, ito, gumawa ko ng bagay na makakatulong ng pamahalaan na matyagan. Kasi kawawa naman yung mga taga Maynila na madadamay dahil sa kabulastugan ng ilan. Kaya kayong mga may-ari ng negosyo na yan, humanda kayo. Pag yung isa sa mga chung-chang-ching ninyo, ay gumawa ng kalokohan, pati kayo, idadamay ko. You should be taking care of them. And that is a fair warning to you. We will make arrest. O ngayon, mga barangay chairman, kayo ini-empower ko. Isumbong nyo sa LESPO para kalawitin natin, ipakukulong natin. Kasi they are endangering the people of Manila. While we welcome you, but we will not allow abuse coming from you. You should follow our own rules. If you can pay people somewhere else, outside of Manila or other agencies of this government, good for you. But you're bad for you if you are staying in Manila because we are certain about our rules. Our rules is applicable to those who lives in Manila, in and out of Manila, and those temporarily living in Manila. It's applicable to everyone. The sauce for the gander is the sauce for the goose. I will not allow you to endanger the people of Manila. I hope you got my message. This is hard time. You will have the harshest decision or repercussion of your action. You will have it. And you will regret it. You will regret it with all honesty. At walang ambassador sa akin, mga superpower, pasensyaan tayo. Buhay ng taga Maynila to. I'm just telling you, I'm just telling you. We will follow the law. We will throw the books to you. Literally. Okay, I hope you understand that if you're watching. We will take care of you if you get infected. We will take care of you and we will give you ample health care, whether you are a foreigner. We will, because I believe in human being. I believe in the value of life. We will take care of you. We will accommodate you. Don't think that you are banyaga, you're foreigner, hindi namin kayo asikaso. We will take care of you. But no abuse will come to you. Will be allowed coming from you. Okay, mga barangay official, lalo na dyan sa Malate, bantayan nyo ito. Kasi dudan-duda ako Ang dami-daming infection sa Malate, Ermita, wala naman nakatira ron. Alam ko lang mga nakatira ron, mga pogo-pogo. Kaya mabuti na magkalinawan tayo. Okay, I hope you got it. Sa mga barangay official, please implement this. And you are now given, you are authorized, barangay kagawad, to patrol streets and public places in their areas of responsibility. But mind you, the number 5, if you feel that there are foreigners or individuals, for that matter, nagpapalusot, ay report nyo kagad sa sa Biyernes, mag-update kami sa inyo. Mag-update ka. May iniimbestigahan kami ngayon. Mukhang nadali namin. Ang masakit pa, kasapakat pa yung iba natin Pilipino. Kayo naman. 2 bulig o 3 bulig ang lagayan. Ilalagay nyo sa alanganin ng mga pamilya ninyo. Every mo positive. Tapos pipirma kayo negative. Hindi naman maganda yun. Pero we will govern. You cannot escape the long arm of the law, sort of saying. Kahit magpalusot kayo na magpalusot, darating ang oras, makakalawit kayo sa Maynila. Okay? Yan po muli mga kababayan, ang regular update natin. Please help us, please be vigilant, and please cooperate. We need your help. We need everybody's cooperation. Self-discipline, kusang disiplina, ang pinakamabisa. So muli, dito lang po muna mga kababayan sa lungsod. No? Mamayang gabi, kundi kalabisan, isama natin sa ating pagdarasal bago tayo matulog.
yung mga taong may sakit na naway agkan ang kamay ng Panginoon Diyos at sila ay gumaling na. Panalangin din natin ang mga kaluluwa ng mga nabiktima ng COVID-19 at sila ay sumakabilang buhay, na sila ay tanggapin sa kaharian ng Diyos at mapatawad sa kanilang kasalanan nung sila ay nabubuhay pa sa sanlibutan, at bigyan ng katatagan yung kanilang mga pamilya na naulila ngayon. Sa mga pamilya na naulila, muli ako'y nakikiramay sa inyo. At sama rin natin yung mga taong nahihirapan na sana'y magkaroon ng kaluluwagan sa buhay. Mga kababayan, saan man kayo ngayon, ipagdasal natin ang ating syudad, ang ating bansa at ang mundo, na nawa ay malagpasan na natin to sa tulong ng Panginoon Diyos. At walang bibitaw. Kapit lang mga kababayan. Hindi namin kayo iiwan. We will be here. We will be there for you. Mahal ko po kayo, pero kailangan nyo rin mahalin ang inyong sarili. Okay. So, dito na po muna at maraming salamat sa inyo. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.